Welcome sa munting YouTube channel natin guys. Please support my videos. Like, comment and subscribe lang po mga idolo. Maraming salamat po. Story Present, Myriad World Inventory Box. Kabanata 1131. Ay oo nga pala kuya, this time hindi na ako mag-isa. May kasama akong dalawang kaklase. Biglang sinabi ni Huang Tingting kay Huang Feng. Dalawang kaklase. Si Huang Feng ay may ilang pagdududa. Lalaki ba o babae? Isang babae. Sinabi ni Huang Tingting, Kuya, bakit pareho ka ng mga magulang ko? Natatakot kang umibig ako ng maaga. Nang makita ang mapanlokong salita ng kanyang kapatid, nakangiting sinabi ni Huang Feng, natatakot lang akong maantala ang iyong pag-aaral. Sa susunod na taon ay ang pagsusulit sa pasukan sa kolehiyo. Sa oras na ito, hindi ka maabala. Kapag natapos na ang iyong pagsusulit sa pasukan sa kolehiyo, maaari kang magkaroon ng marami hanggat gusto mo. Wala akong opinyon. Ayokong magkaroon ng marami hanggat gusto ko. Sabi ni Huang Tingting. Well, makikinig ako sa iyo sa oras na iyon. Magiliw na sinabi ni Huang Feng, mag-ingat ka sa pagdating mo. Ang paglabas ay hindi katulad ng nasa bahay. Naiintindihan mo ba? Si Huang Tingting ay hindi pa nakakalabas ng bahay mula noong siya ay lumaki. Kaya natural na nag-aalala si Huang Feng sa kanya. Kuya, alam ko, hindi ako bata. Tila medyo hindi nasisiyahan si Huang Tingting sa pagtrato sa kanya ni Huang Feng na parang bata. Alam ko, lumaki na ang Tingting natin. Sinabi ni Huang Feng, pagkatapos mong dumating, isasama kita para magsaya. Bilang karagdagan sa Spring Festival, ang pambansang araw na ito ay dapat na ang huling holiday para kay Huang Tingting at sa kanyang kapatid na babae. Sa makatuwid, nais din ni Huang Feng na isama ang kanyang kapatid na babae upang magsaya at magpahinga. Sa kasalukuyang lakas ni Huang Tingting, hindi naging problema para sa kanya ang matanggap sa isang first year na universidad basta normal lang ang kanyang performance. Sa makatuwid, ang gustong gawin ni Huang Feng ay tulungan siyang bawasan ang pressure. Sandaling nag-chat ang magkapatid bago ibinaba ang telepono. Malinaw na nasa mabuting kalooban si Huang Feng. Iniisip niya kung kailan siya babalik at bumisita, ngunit dahil abala siya kamakailan at napakaraming bagay na dapat gawin, wala siyang oras. Hindi niya inaasahan na mauuna ang ate niya. Likas na masaya si Huang Feng. Pagkatapos ibaba ang tawag sa telepono ni Huang Tingting, nagmaneho si Huang Feng patungo sa Spacetime Entertainment. Pagkatapos ng ilang araw ng pag-ferment ng balita, ngayon, alam ng lahat na pumirma si Li Bingyan ng kontrata sa Spacetime Entertainment. Ang lahat ay napaka-curious din tungkol sa Spacetime Entertainment. Iyong mga reporter at paparazzi ay nag-catering din dito. Sa 2 araw na ito, maraming ulat tungkol sa Spacetime Entertainment, na naging dahilan din upang opisyal na pumasok sa mata ng mga ordinaryong tao ang Spacetime Entertainment. At dahil na rin sa balitang sumali si Li Bingyan, naging swabe din ang recruitment ni Zheng Shuai nitong 2 araw. Bagong kumpanya sila noon, kaya ang target nila ay ang mga magtatapos na sa Film and Television Academy, pati na rin ang mga may karanasan na sa pag-arte, ngunit hindi gaanong sikat. Ang mga ganoong tao ay madaling pumirma, at hindi sila magkakaroon ng anumang pagmamataas. Tsaka nung negotiating yung contract, very smooth. Hiniling ni Huang Feng kay Zheng Shuai na subukang pumirma ng kontrata sa mga taong ito ng mas mahabang panahon. Sa ganitong paraan, kung siya ang nagpasikat sa kanila, hindi sila madaling matuklasan ng ibang mga kumpanya. Si Huang Feng ay hindi isang mabuting tao. Kung ang mga taong nilinang niya ay napoach ng ibang mga kumpanya, si Huang Feng ay magiging lubhang malungkot. Tungkol sa kung sila ay magiging sikat o hindi, si Huang Feng ay hindi masyadong nag-aalala. Kung ang isang artista ay magiging sikat o hindi ay nakasalalay sa kanilang sariling kakayahan sa pag-arte. Isang natatanging script, at panghuli, publisidad. Sa makatuwid, habang hiniling ni Huang Feng kay Zheng Shuai na sanayin ang mga taong iyon, patuloy niyang hinihiling sa matalinong robot na mag-record ng higit pa at mas mahusay na mga script. Naniniwala siya na sa magagandang script na iyon, hanggat wala pa sa level of eyesore ang kanilang acting skills, hindi magkakaroon ng maraming problema sa pagpapasikat sa kanila. Nang dumating si Huang Feng sa Spacetime Entertainment, wala masyadong reporter sa labas. Pagkatapos ng lahat, ang mga mamamahayag na iyon ay karaniwang nakakuha ng balita na gusto nila sa 2 araw na ito.
Gayunpaman, dahil hindi nagpakita si Li Bingyuan, ang panayam kay Li Bingyuan ay hindi na isagawa. Hindi ito nakatulong. Alam din ng lahat na dapat naghahanda si Li Bingyuan para sa isang bagong single, kaya makatwira na hindi siya sumipot. Nang pumasok si Huang Feng sa kumpanya, halatang nararamdaman niya na ang kapaligiran dito ay halatang iba. Ang lahat ay puno ng sigasig at kumpiyansa. Noong huling dumating si Huang Feng, kabubukas pa lang ng lugar na ito. Alam din ng mga staff na ito na bagong kumpanya ang kanilang kumpanya at parang walang background. Dahil dito, hindi sila masyadong sigurado sa kinabukasan ng kumpanya. Medyo natarante sila. Hindi nila alam kung gusto ng pinuno ng kumpanya na maging isang casual na gangster o gustong gumawa ng isang malaking bagay. Gayunpaman, mula nang pumirma kay Li Bingyuan, ang pagkalito at pag-aalalang ito ay nawala. Si Li Bingyuan iyon. Siya ang pinuno ng nakababatang henerasyon sa industriya ng entertainment. Siya ay talagang isang first-rate na bituin. Maraming kumpanya ang lumalaban para sa kanya. Ang kanilang kumpanya ay maaaring makalusot sa pagkubkob ng maraming veteranong kumpanya at pumirma kay Li Bingyuan. Ipinakita nito na ang kumpanya ay hindi tulad ng kanilang iniisip. Wala itong background, at tiyak na hindi mahina ang lakas nito. Bukod dito, dahil pumirma sila kay Li Bingyuan, tiyak na hindi sila pumunta sa entertainment industry para maglaro. Talagang gusto nilang magtatag ng isang foothold at umunlad dito. Sa makatuwid, ang mga kawani na ito ay biglang nagkaroon ng motibasyon na magtrabaho ng husto. Sa makatuwid, nang muling pumasok si Huang Feng sa kumpanya, malinaw niyang naramdaman na nagbago ang diwa ng mga taong ito. Kung tungkol sa kung anong uri ito ng pagbabago, hindi ito mailarawan ni Huang Feng. Naramdaman na lang niya na mas confident sila at mas energetic. Natural na nakita ng mga tauhan na iyon si Huang Feng at nagkusa silang batiin si Huang Feng. Alam nila na si Huang Feng ang big boss ng kumpanya. Bukod dito, ang pagpirma kay Li Bingyuan ay salamat din kay Huang Feng. Malinaw, si Huang Feng ay dapat na isang may kakayahang pangalawang henerasyon na mayamang tao. Ngumiti din si Huang Feng sa mga taong ito. Pagkatapos noon, dumiretso siya sa opisina ni Zheng Shuai. Sabi ko, hindi ba ako nag-ayos ng opisina para sayo? Bakit ka pumasok agad sa opisina ko? Nakangiting sabi ni Zheng Shuai matapos makitang pumasok si Huang Feng. Sa katunayan, sa panahong ito, hindi lamang ang espiritu ng ordinaryong kawani sa labas ang nagbago, kundi pati si Zheng Shuai ay nagbago. Dati, isa lang siyang second-generation rich person na naghihintay na lang mamatay. Naisip niya kung paano maglaro buong araw at kung paano kumain at uminom. Wala man lang siyang ambisyon. Nabuksan lang ang bar na binuksan niya dahil hindi niya kinaya ang mga ungol ng ama. Pero ngayon halatang iba na. Simula nang buksan niya ang entertainment company na ito kasama si Huang Feng, nagkaroon siya ng motivated na puso at inialay niya ang buong katawan at isipan dito. Kahit nayayain siya ng masasamang kaibigan na iyon na lumabas para maglaro noon, tinanggihan niya silang. Lahat, ang kanyang puso ay nasa Spacetime Entertainment. Ang naisip niya buong araw ay kung paano gawin ang Spacetime Entertainment na magkaroon ng foothold sa entertainment industry at umunlad at lumago sa China. Kabanata 1132, What's the point of me staying in the office alone? At saka, ikaw ang laging namumuno sa mga bagay-bagay dito. Kung gusto kong maintindihan ang sitwasyon dito, mas mabuting lumapit sa iyo ng diretsyo. Nakangiting sabi ni Huang Feng kay Zheng Shuai habang nakaupo sa sofa sa tabi niya. Alam mo rin na ako ang namumuno. Ikaw, ang big boss, huwag kang mag-ukol ng oras dito. Sinamantala ni Zheng Shuai ang pagkakataong magreklamo. Mas maraming trabaho ang mga may kakayahan, at naniniwala din ako sa kakayahan mo. Naniniwala ako na mapapamahalaan mo ng maayos ang lugar na ito. Sabi ni Huang Feng. Well, alam mo lang kung paano ako makulam. Nakangiti ring sabi ni Zheng Shuai. Sa katunayan, napakasaya niya na lubos na nagtiwala sa kanya si Huang Feng at ipinasa sa kanya ang pamamahala ng lugar na ito. Joke lang ang mga reklamong iyon. Well, itigil na natin ang pagbibiro. Kamusta na si Li Bingyuan? Tanong ni Huang Feng. I don't know yet. She said that she is adjusting her state. Naayos na yung ibang trabaho sa side ko. Basta lumabas siya, we can start recording. Sinabi ni Zheng Shuai, Huang Feng, sa pagkakataong ito tayo ay nasa ilalim ng matinding pressure.
Ibig mong sabihin, maglalabas din ng mga bagong kanta ang mga singer ng ibang entertainment companies. Sabi ni Huang Feng. Alam na niya ang tungkol sa bagay na ito sa pamamagitan ng pahayagan at internet. Oo, tumango si Zheng Shuai at sinabi. Hindi na kasing relax ang mukha niya kanina. Sa halip, ang kanyang mukha ay marangal. Sa pagkakataong ito, mas seryoso ang usapin kaysa sa inaakala namin. Ang pagpirma kay Li Bingyuan ay isang magandang bagay para sa aming kumpanya. Ito ang dahilan kung bakit ang aming kumpanya ay magkaroon ng maraming katanyagan sa isang iglap. At saka, ang aming lakas ay tumaas ng husto. Gayunpaman, sa parehong oras, kami ay na-offend din sa maraming mga veteranong kumpanya ng entertainment. Ngayon ang mga kumpanya ng entertainment na ito ay tila nais na magkaisa at magpalayas sa amin. Sa pagkakataong ito, mayroong 2 bayan at 5 singers na ang nag-anunsyo na may mga bagong A-list na si Lee, na may mga bagong A-list na si Lee. Ang mga mang-aawit ay talagang agresibo. Hindi nakakagulat na nag-alala si Zheng Shuai. Napakaraming A-list na mang-aawit sa bansa. Sa pagkakataong ito, 2 na talaga ang naglabas ng bagong single kasabay ni Li Bingyuan. Ang ganitong bagay ay karaniwang hindi nangyari noon. Ang mga A-list na mang-aawit ay kadalasang nakikipag-ugnayan sa isa't isa. Kapag nag-release sila ng bagong single o album, madalas silang unang nag-communicate at nag-stagger ng oras. Sa ganitong paraan, hindi maaapektuhan ng isa ang kanilang mga resulta sa pagbebenta, at ang isa ay upang maiwasang masira ang kanilang relasyon sa isa't isa. Ngayon, pinili talaga ng 2 A-list singers na i-release ang isang bagong single ng sabay. Ito ay malinaw na hindi karaniwan. Ito ang ritmo ng pagkubkob at pagsupil kay Li Bingyuan. Bukod dito, tulad ng sinabi ni Li Bingyuan dati, ang kanyang kabuoang lakas ay maaaring may rank sa A-list, ngunit sa isang partikular na aspeto, hindi talaga siya umabot sa antas ng A-list. Halimbawa, sa pag-awit, ang kanyang lakas ay nasa antas lamang ng B-list. Ngayon, may 2 A-list na mga awit at 5 o 6 na B-list na mga awit na naglabas ng bagong single kasabay niya. May isip ang pressure sa kanya. Walang ibang paraan. Kung gusto nating umangat, tiyak na hahawakan natin ang cake ng mga itinatag na kumpanya ng entertainment. Hindi maiiwasan ang kaguluhang ito, maliban na lang kung willing tayong laging maglaro sa maliit na sukat. Kung ganoon, wala silang gagawin sa atin at hindi nila tayo tretuhin bilang kaaway. Pero, willing ka bang gawin iyon? Sabi ni Huang Feng. Siyempre hindi. Walang iniisip na sabi ni Zheng Shuai. Palagi niyang iniisip na may magagawa siya ng malaki sa entertainment industry. Paano siya magiging handa na maglaro sa maliit na antas? Hindi ako natatakot sa kanila. Nag-aalala lang ako na masyadong malaki ang pressure kay Miss Li Bingyuan, na makakaapekto sa performance niya. Okay lang, naniniwala akong makakapili siya ng maayos, sabi ni Huang Feng. Sa sandaling ito, may kumatok sa pinto ng opisina ni Zheng Shuai, at pagkatapos ay may pumasok na tao. Si Li Bingyuan iyon, na nag-iisa upang ayusin ang kanyang estado noon. Director Zheng, handa na ako dito. Sinabi ni Li Bingyuan kay Zheng Shuai pagkapasok niya. Pagkatapos ay nakita niya si Huang Feng sa sofa at nagulat na sinabi, Huang Feng, bakit ka nandito? I'm here to see you. Paano na? Handa na ba ang lahat? Nakangiting tumingin si Huang Feng kay Li Bingyuan at sinabi, ilang araw na lang ang nakalipas, ngunit tila medyo payat si Li Bingyuan. Tila hindi maliit ang pressure sa kanya nitong mga ilang araw. Naramdaman nga ni Li Bingyuan ang pressure. Noong una siyang nagdebo, hindi naman sa hindi niya nabangga ang malalaking pangalang mang-aawit na iyon. Kung tutuusin, noong panahong iyon, hindi siya sikat. Kung nais ng kabilang partido na maglabas ng isang kanta, hindi nila ito ipaalam sa kanya. Kaya naman, hindi na nangyari ang banggaan sa mga malalaking pangalan na mang-aawit. Gayunpaman, sa oras na iyon, siya ay medyo kinakabahan, ngunit hindi bilang stressed gaya ngayon. Pagkatapos ng lahat, siya ang unang baril ng kumpanya ni Huang Feng. Kung hindi niya makakamit ang kasiya siyang resulta, ang bagong kumpanya ni Huang Feng ay hindi makakapagsimula, na magkakaroon ng maraming negatibong epekto sa trabaho sa hinaharap. Sa makatuwid, ganap na hindi pinahintulutan ni Li Bingyuan ang kanyang sarili na magkaroon ng anumang aksidente.
Dapat niyang tulungan ang kumpanya ni Huang Feng na magkaroon ng magandang simula. Sa ganitong paraan, may isip ang pressure sa kanya. Well, ready na lahat. We can record anytime. Sabi ni Li Bindian na may kumpiyansa na mukha. Pagkatapos ng ilang araw ng pagpili, natitiyak niyang naiayos na niya ang sarili sa pinakamagandang estado. Ang pagre-record ng mga kanta sa oras na ito ay dapat ang kanyang pinakamataas na antas. Kung ang mga kantang na-record sa oras na ito ay hindi kasing ganda ng iba, hindi niya ito mapipigilan. Well, then let's go to the recording studio now. I can just take a look. Sabi ni Huang Feng. Nararamdaman din niya na ang espiritu ni Li Bindian ay talagang nasa pinakamabuting kalagayan. Sa oras na ito na nga ang pinakaangkop na oras para mag-record ng mga kanta. Okay, hindi tumutol si Li Bindian, at natural na hindi tumutol si Zheng Shuai sa kabilang panig, kaya dinala niya ang dalawa sa recording studio. Pagkarating sa recording studio, tinulungan ni Zheng Shuai si Huang Feng na ipakilala ang kagamitan sa loob. Malaki ang ginastos niya sa pag-import ng mga kagamitang iyon mula sa ibang bansa, na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Siyempre, ayon sa mga salita ni Zheng Shuai, may mga mas mahusay, ngunit sa ngayon, ang milyon-milyong ito ay sapat na sa ngayon. Sinubukan ni Li Bindian ang kagamitan at nasiyahan siya sa mga bagay dito. Noong siya ay nasa kanyang orihinal na kumpanya, ang kagamitan na ginamit niya ay katulad ng mga kagamitan dito, o mas masahol pa. Kaya naman, siya ay lubos na nasisiyahan sa paggamit ng gayong kagamitan ngayon. Si Huang Feng at Zheng Shuai ay umatras at tumayo sa likod ng salamin. Nabintana upang tumingin sa loob. Tanging si Li Bindian at ilang iba pang kinakailangang tauhan ang naiwan sa loob. Gumastos din si Zheng Shuai ng malaking pera para i-poach ang sound recordist mula sa ibang kumpanya. Ayon kay Zheng Shuai, ang lakas ng kabilang partido ay napakalakas. Ang isa ay ang pagdating ni Li Bindian upang palakihin ang katanyagan ng kanilang kumpanya, at ang isa pa ay ang mataas na presyo para i-poach ang sound recordist. Kabanata 1133. Huang Feng, sa tingin mo ba makakapagsimula tayo ng maayos sa pagkakataong ito? Matalo kaya ni Li Bindian ang mga kalaban na iyon? Tinanong ni Zheng Shuai si Huang Feng sa labas ng recording room. Si Zheng Shuai ay nagbigay ng malaking kahalagahan sa usapin ng pagbubukas ng isang entertainment company kasama si Huang Feng sa pagkakataong ito. Sa makatuwid, tiyak na umaasa siya na ang kumpanya ay uunlad ng mas mahusay at mas mahusay. Hindi nagtagal pagkatapos na maitatag ang kumpanya, kinubkob ito ng napakaraming kumpanya ng entertainment. Sa totoo lang, ang puso ni Zheng Shuai ay kinakabahan pa rin at hindi sigurado. Oo naman, tiningnan ni Huang Feng si Li Bindian sa recording room at nakangiting sinabing may kumpiyansa na mukha. Ang lakas man ni Li Bindian o ang kantang inihanda ko para sa kanya, hindi ito may kukumpara sa mga taong iyon. Magaling ang husay ni Li Bindian sa pagkanta. Kanina pa siya nag-hover sa B-list dahil wala siyang nakitang magandang kanta. This time, with my song Get a Good Start, not only become a good start and our company. A-list singer sa isang iglap. Ganun ka ba ka-confident sa kanta mo? Tumingin si Zheng Shuai kay Huang Feng na may bahagyang hindi paniniwala. Hindi niya itinanggi ang husay ni Li Bindian sa pagkanta, ngunit kahit gaano pa siya kagaling kumanta, walang silbi kung walang magandang kanta. Sa makatuwid, ang kantang inihanda ni Huang Feng para kay Li Bindian ay partikular na mahalaga. Magsisimula na sila. Malalaman mo kapag nakinig ka mamaya. Nakangiting sabi ni Huang Feng. Tumango si Zheng Shuai at hindi na nagsalita. Tiningnan din niya si Li Bindian sa recording room. Sa oras na ito, seryoso ang mukha ni Li Bindian. Malinaw, binigyan din niya ng malaking kahalagahan ang recording na ito. Nagsimula na ang recording. Nagsuot din ng headphones sina Huang Feng at Zheng Shuai at handang makinig sa recording ni Li Bindian. Si Zheng Shuai, na medyo nag-aalala pa rin, ay bahagyang natigilan matapos marinig ang unang linya ng pagkanta ni Li Bindian. Tapos, parang nawalan siya ng kakayahang mag-isip. Ang kanyang mga iniisip ay patuloy na lumilipad sa pagkanta ni Li Bindian. Sa isip niya, may mga larawan din na nagpapakita ng nilalaman ng kantang kinakanta ngayon ni Li Bindian. Matapos marinig ang boses ni Li Bindian, gumaan ang loob ni Huang Feng. To be honest, although very confident siya kanina, medyo nag-aalala din siya.
Pagkatapos ng lahat, ang pag-record ng single na ito ay hindi lamang nauugnay sa pag-unlad ng kumpanya, kundi pati na rin kay Lee Binghyan. Kapag nagkaroon ng aksidente, mahahadlangan ang pag-unlad ng kumpanya, at masisira rin ang tiwala sa sarili ni Lee Binghyan, at maaaring hindi na makabawi. Matapos marinig ang unang linya ng kanta ni Lee Binghyan, gumaan ang loob ni Huang Feng. Napagtanto niya na ang pagkanta ni Lee Binghyan ay hindi mas masahol pa sa orihinal na mga awit. Kung tutusin, mas naging emosyonal ang kanyang pagkanta. Hindi dahil ang pagkanta ni Lee Binghyan ay mas mahusay kaysa sa orihinal na mga awit. Ang katotohanan na ang orihinal na mga awit ay naging isang superstar sa isang maikling panahon ay nangangahulugan na siya ay may kakayahang. Gayunpaman, kumpara sa orihinal na mga awit, malinaw na may mas malalim na pag-unawa si Lee Binghyan sa kanta. Kaya naman nagagawa niyang kumanta ng sobrang emosyonal, at ang orihinal na mga awit ay maaaring maging tanyag sa kantang ito. Naniniwala siya na tiyak na magagamit ni Lee Binghyan ang kantang ito para itaas ang kanyang katanyagan at lakas sa ibang antas, at maging isang first-tier na mga awit. Sa oras na ito, si Lee Binghyan sa recording studio ay ganap na namuhunan. Siya ay nag-iisa sa mga araw na ito. Hindi sa wala siyang ginawa, ngunit sinubukan niyang malaman ang kantang ito at maunawaan ang kahulugan ng lyricist. Siyempre, ang lyricist na ito sa pananaw ni Lee Binghyan ay si Huang Feng, kaya gusto niyang maunawaan kung ano ang gustong ipahayag ni Huang Feng sa pamamagitan ng kantang ito. At ito ay tila hindi masyadong mahirap unawain. Bukod dito, ang kahulugan ng kantang ito ay eksaktong kapareho ng kasalukuyang estado ni Lee Binghyan. Kaya naman, pakiramdam ni Lee Binghyan ay nakahanap siya ng isang kayamanan. Kahit kumanta siya ng mag-isa noon, ang sarap ng pakiramdam niya. Ngayon, sa pakikipagtulungan ng iba pang kagamitan at tauhan, naramdaman pa niya na ang kanyang kasalukuyang estado ay mas mahusay kaysa dati. Kumanta si Lee Binghyan habang nakatitig kay Huang Feng sa labas ng recording studio. Puno ng matamis at masayang ngiti ang mukha niya. Ang kantang ito ay tungkol sa isang batang babae na may crush sa isang lalaki, ngunit dahil siya ay reserbado at mahiyain, hindi siya naglakas loob na ipahayag ito. Nakatingin siya ngayon sa kanya, hindi ba't iyon ang taong gusto niya, ngunit hindi naglakas loob na ipahayag. Hanggat nakikita niya si Huang Feng, napakagaan ng pakiramdam ni Lee Binghyan, at napakalma ng kanyang puso. Sa kasong ito lamang maisasaayos ang kanyang estado sa pinakamahusay. Okay, pumasa ka. Matapos kantahin ng isang beses ang kanta, tuwang-tuwang sinabi ng girong namamahala sa recording. Isang beses lang sapat na. Tanong ni Huang Feng. Oo, napakaganda ng estado ni Miss Binghyan. Sa pagkakataong ito, wala akong nakitang kapintasan. Masayang sinabi ng girong namamahala sa recording, ang lakas pa rin ni Miss Binghyan ay kasing lakas pa rin ng dati. At saka, ang kanyang estado sa pagkakataong ito ay mas maganda kaysa dati. Bukod pa rito, first-rate ang lyrics at musika ng kantang ito. Malakas ang premonition ko na ang kantang ito ay tiyak na magiging isang klasikong kanta na ipapasa sa loob ng maraming taon. Sa tingin ko rin, sa oras na ito, tinanggal din ni Zheng Shuai ang kanyang headphones at parang nalalasing na sinabi, ang ganda talaga ng kantang ito. Mula sa lyrics at musika hanggang sa pagkanta, napakaganda ng lahat. Kung hindi sumikat ang kantang ito, wala nang hustisya. Alam mo rin ba ang mga kanta? Nakangiting sabi ni Huang Feng. Huwag kang tumawa. Bagamat hindi ako marunong ng mga kanta, ang isang ordinaryong tao na tulad ko ay nakakatunog sa kantang ito. Kung pakikinggan ito ng ibang tao, tiyak na hindi sila magiging masama. Bukod pa rito, sapat na ang melody nito para maging isang klasikong kanta. Sabi ni Zheng Shuai na may seryosong mukha. Mukhang gusto niya talaga ang kantang ito. This song is about a girl who has a crush on a boy. You still resonate with this? Nakangiting sabi ni Huang Feng. Nang marinig ang mga salita ni Zheng Shuai at ng recording studio, napakasaya rin niya. Why not? Baliktaran lang ang roles. After listening to this song, I thought of my distant first love. At that time, ganito rin ang pakiramdam ko. Sumagot si Zheng Shuai, gayunpaman, Huang Feng, hindi ko inaasahan na ang iyong lyrics at musika ay talagang napakaganda. Hindi ka naman mas masama kaysa sa mga nangungunang master na iyon. Ikaw ba ang sumulat at gumawa ng kantang ito?
Sa oras na ito, tumingin din ang recording artist kay Huang Feng na may gulat na mukha. Nakita niyang napakaganda ng lyrics at musika ng kantang ito at iniisip kung sinong master iyon. Hindi niya inaasahan na kagagawan pala ito ng binatang kaharap niya. Oo, siya ang nagsulat at nag-compose ng lyrics at musika. Sa oras na ito, lumabas din si Li Bindian sa recording studio. Pagkatapos niyang magsalita, tumingin siya sa recording artist at sinabing, "Kamusta ngayon?" Napakahusay, ito ay ginawa sa isang take. Nagpuri ang recording artist. Pagkatapos noon, tumingin siya kay Huang Feng at tila interesado siya kay Huang Feng. "Hindi ko talaga akalain na ang ganitong gawain ay isinulat talaga ng isang kabataang tulad mo. Kahit ang mga master na iyon ay hindi basta-basta makakasulat ng ganoong kanta." Kabanata 1134. "Wag mo akong purihin ng ganyan, nahihiya ako." Nakangiting sabi ni Huang Feng. Pagkatapos ng panahong ito ng adaptasyon, hindi siya nakaramdam ng awkward nang kunin niya ang mga bagay sa ibang mga espasyo. Gayunpaman, kung alam ng mga taong ito sa harap niya na marami siyang gawa na may katulad na kalidad ng kantang ito sa kanyang mga kamay, hindi niya alam kung anong uri ng ekspresyon ang mayroon sila. Pwede kang maging suplado hanggat gusto mo. Mahinhin ka sa panlabas na anyo, ngunit malamang na napakasaya mo sa iyong puso. Sabi ni Zheng Shuai, dahil naging swabe ang recording, napakaganda ng mood niya. Pagkatapos noon ay umalis na sila sa recording studio. Bumalik sina Huang Feng at Zheng Shuai sa opisina ni Zheng Shuai. May iba pang dapat gawin si Li Binyan. Tutal, noong una siyang pumasok, pinili niyang umatras. Dapat harapin. Tungkol naman sa sound recordist, abala na siya sa follow-up work. Hiniling sa kanya ni Huang Feng at Zheng Shuai na gawin ang tapos na produkto sa lalong madaling panahon. "Kamusta ang direktor at aktor na pinahanap ko sa iyo noon?" Sa opisina ni Zheng Shuai, tinanong ni Huang Feng si Zheng Shuai. Bagamat noon pa man ay gustong sanayin ni Huang Feng ang mga direktor at aktor ng kanyang kumpanya, ngayon na ang simulang yugto. Dapat silang gumawa ng pangalan para sa kanilang sarili muna. Kapag ang kanyang kumpanya ay gumagawa ng ilang magagandang pelikula, kung gayon magiging mas madaling sanayin ang mga bagong dating ng kanyang kumpanya. Paunang napagdesisyonan na ang direktor. Si Director Feng iyon, sabi ni Zheng Shuai. "Sinong Director Feng?" tanong ni Huang Feng. "Yung Director Feng na nanalo lang ng Best Director sa Film Festival." Sabi ni Zheng Shuai. "Siya yun. Talagang nagawa mo siyang imbitahin." Sabi ni Huang Feng na may pagtataka. Ang Direktor Feng na ito ay hindi isang ordinaryong tao. 3 beses na siyang nanalo ng Best Director Award. Higit sa lahat, hindi lang siya makakagawa ng mga masining na pelikula, kundi pati na rin mga komersyal na pelikula. At saka, sikat na sikat siya sa industriya. Kahit sa puso ng mga ordinaryong tao, napakataas ng katayuan niya. Masasabing siya ang box office guarantee. Hanggat isa itong pelikulang idinirect niya, bagamat hindi garantisadong kikita ng malaki, siguradong hindi ito malulugi. It was just a matter of how much it earned. Sa makatuwid, maraming mamumuhunan ang nagtaas ng kanilang mga cheque ng mataas, na nais na idirekta niya ang kanilang mga gawa. Gayunpaman, ang gayong may kakayahang at mahuhusay na tao ay syempre hindi isang taong madaling maimbitahan. Kung walang matibay na script, napakahirap kumbonsihin siya. Sa kanyang antas, ang paggawa ng pera ay isa ng pangalawang bagay. Kaya naman, nagulat at natuwa si Huang Feng na talagang maimbitahan ni Zheng Shuai ang naturang direktor. "Ito ay salamat sa iyong script," sabi ni Zheng Shuai, pagkatapos ay tumingin kay Huang Feng na may mukhang hindi makapaniwala. "Huang Feng, anong klase kang tao? How can you be so capable? Not to mention that you come up with such a good song, ngayon ka lang basta-basta naglabas ng script at puro papuri si Director Feng. Ano ba ang gawa sa utak mo?" Nang hinanap ni Zheng Shuai ang direktor, binigyan siya ni Huang Feng ng script at hiniling na dalhin ito sa direktor. Sa ganitong paraan, mas madali para sa kanya na magtagumpay. "Anong ibig mong sabihin na naglabas ng script? Iyan ang gawain ng aking puso at kaluluwa," sabi ni Huang Feng nang hindi namumula. "Kung nakakapaglabas ka ng script, bakit hindi mo ipakita sa akin? I don't dare to compare myself with a freak like you." "Yes, you are a freak," sinabi ni Zheng Shuai, "gayunpaman, ang iyong script ay talagang maganda. Ayaw tanggapin ni Direk Feng ang aking imbitasyon,
ngunit pagkatapos basahin ang script na ibinigay mo sa akin, nagbago ang kanyang isip at nagkusa pa siyang sabihin na handa siyang makipagtulungan sa amin. Hindi problema ang gastos, ngunit hindi namin maaaring makagambala sa kanyang trabaho habang nasa proseso ang direktor. Iyon ay tiyak. Ang isang karaniwang tao na namumuno sa isang eksperto ay magpapulala lamang ng mga bagay. Tumango si Huang Feng at sinabi, hindi niya intensyon na makialam sa ugali ng kabilang partido. Gayunpaman, sinabi mo ba sa kanya na dapat lumahok si Li Bingyan? Huwag hayaang magkamali. Panipi. Oo, pumayag si Director Feng. Sinabi rin niya na ang ugali at karakter ni Li Bingyan ay very compatible sa female lead sa script. Kahit hindi namin irekomenda si Li Bingyan, hihilingin pa rin niya kay Li Bingyan na umarte rito. Sabi ni Zheng Shuai, sa pagsasalita tungkol dito, tumingin si Zheng Shuai kay Huang Feng na may tsismosang mukha at sinabing, Huang Feng, hindi naman totoo ang mga ulat tungkol sa inyo ni Li Bingyan noon, di ba? Kita mo, kasi simula pa lang ng kumpanya mo at pumayag siyang tulungan ka ng hindi nag-iisip. Pagkatapos, sumulat ka ng kanta para sa kanya at nagsulat ng script na ginawa para sa kanya. May nararamdaman ka ba para sa kanya? O may gusto ba kayong dalawa? Panipi, go, don't talk nonsense. Sa entertainment industry, ang isang casual na salita ay maaaring maging iskandalo kapag ito ay kumalat. Paalala ni Huang Feng, magkaibigan kami ni Li Bingyan. Pwede siyang sumama dahil may pakialam siya sa kaibigan niya. Ako naman, hindi ko siya pwedeng hayaang lumubog dito. So, I must prepare some works for her. At saka, top star na siya ngayon sa kumpanya namin. Tanging ang mga pelikulang ginagampanan niya at ang mga kanta na kinakanta niya ang mabibili ng mga tao. Gusto naming magkaroon ng pangalan para sa sarili namin ngayon. Siyempre, meron kaming magagamit niya ngayon. Naiintindihan ko ang sinasabi mo. Sinabi ni Zheng Shuai, gayunpaman, sa tingin ko ay hindi siya kasing simple ng isang ordinaryong kaibigan para sa iyo. Hindi mo ba nakita na noong kumanta siya ng Heartbeat sa recording studio, hindi ka iniiwan ng kanyang mga mata? Siya ba? Hindi ko napansin. Sabi ni Huang Feng, ngunit tila guilty siya sa kanyang puso. Si Li Bingyan ay kadalasang tila hindi kasing simple ng isang ordinaryong kaibigan sa kanya. Gaya ba talaga siya ng sinabi ni Zheng Shuai na interesado siya sa kanya? Ang pangalan ko, Zheng Qingsheng, ay hindi para sa wala. Mayabang na sabi ni Zheng Shuai, kaya napakaswerte mo talaga. Si Li Bingyan iyon, ang pangarap na manliligaw ng maraming lalaki. Talagang gusto kanya. Kung alam ng mga lalaking tagahanga niya, hindi ko alam kung susugod sila rito para paghiwalayin ka. Huwag kang ang magsalita ng walang kwenta. Baka nagkamali ka ng hula. Hindi magiging maganda kung narinig ito ni Bingyan, sabi ni Huang Feng. Paano ako nagsasalita ng walang kaparirikan? Kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari mong subukang habulin siya. Ginagaranti ako na makukuha mo siya sa isang pagkakataon. Interesado siya sa iyo, sabi ni Zheng Shuai. Okay, I won't talk nonsense with you here. May gagawin pa ako. Aalis muna ako. Naramdaman ni Huang Feng na kung mananatili siya rito, baka ma-brainwash siya ni Zheng Shuai. Hey, don't go. Hindi mo pa sinasabi ang ibig mong sabihin. Si Zheng Shuai ay halatang hindi nasisiyahan sa biglaang pagtakas ni Huang Feng. Gayunpaman, walang pakialam si Huang Feng sa kanya at direktang umalis sa kanyang opisina. Gayunpaman, nang aalis na si Huang Feng sa kumpanya, bigla niyang naalala na sinabi niya noon na ililibre niya si Li Bingyan sa isang pagkain para salubungin siya. Sa huli, sa araw na dumating siya, kinailangan niyang lumipat, at pagkatapos ay pumunta siya sa pag-iisa upang ayusin ang kanyang estado. Wala siyang oras. Ngayon, na-record ang kanta, kaya dapat magkaroon siya ng oras. Kabanata 1135, sa makatuwid, natagpuan ni Huang Feng si Li Bingyan at sinabi sa kanya ang kanyang ideya. Sumang-ayon si Li Bingyan nang hindi nag-iisip. Pagkatapos noon, umalis si Huang Feng. Gayunpaman, iniisip ang mga naunang salita ni Zheng Shuai at ang pagganap ni Li Bingyan ngayon, hindi maiwasang makaramdam ng kakaiba si Huang Feng sa kanyang puso. Tila binanggit na ni Bai Xiaoro si Li Bingyan sa kanya noon. Gayunpaman, dahil sa pagkakakilanlan ni Li Bingyan, pinag-isipan din ito ni Huang Feng. Habang abala si Huang Feng sa pagre-record ng kanta ni Li Bingyan,
nagsimula na ang investigasyon tungkol kay Huang Feng. Dahil ang pagsisiyasat na ito ay pinangunahan ng pangalawang pinuno ng lalawigan ng Qing, napakadetalyado ng investigasyon. Ang pangunahing aspeto ng pagsisiyasat na ito ay ang pinagmulan ng mga pondo ni Huang Feng. Napakadaling imbestigahan ang pinagmulan ng pondo ng naunang dalawang pabrika. Ibinenta ni Huang Feng ang mga antigo, at ito ay na-auction din noong panahong iyon. Sa makatuwid, ang bagay na ito ay madaling maimbestigahan ng malinaw. Bukod dito, ang halagang kasangkot ay hindi masyadong malaki. Sa makatuwid, ang mga investigador na iyon ay hindi nag-aksaya ng masyadong maraming oras sa bagay na ito. Ang focus ng pagsisiyasat ng lahat ay kung saan nanggaling ang 5 bilyong yuan na gustong ipuhunan ni Huang Feng sa paggawa ng mga sasakyan. Gayunpaman, matapos imbestigahan ang mga record ng deposito sa bangko, nalaman nilang ang pera ni Huang Feng ay inilipat mula sa ibang bansa. Bukod dito, inilipat ito sa account ni Huang Feng pagkatapos ng ilang paglilipat. Sa makatuwid, hindi nila malinaw na maimbestigahan kung sino ang naglipat ng pera sa simula. Malinaw, ang mga dayuhang bangko ay hindi madaling mag-imbestiga. Bukod dito, dahil ang kabilang partido ay dumaan sa ilang mga kamay, kahit na hilingin sa kanila na mag-imbestiga, maaaring hindi nila ito mahanap. Leader, gusto mo bang arestuhin si Huang Feng at tanungin siya? Sa oras na ito, isang pinuno ng lalawigan ng Qing, na siya ring pangunahing namamahala sa pagsisiyasat kay Huang Feng, ay nagulat sa pangalawang tanggapan. Aresto. Gusto ko rin siyang arestuhin, pero nasaan ang ebidensya? Kung direkta natin siyang huhulihin ng walang ebidensya, hindi papayag sina Old Qiu at Old Tan. Naiinis na sabi ng pangalawang pinuno ng lalawigan ng Qing. Sa simula, lubos siyang kumpiyansa sa pag-iimbestiga sa usapin ni Huang Feng. Pagkatapos ng lahat, si Huang Feng mismo ay mula sa kanayunan, kaya ang kanyang mga koneksyon ay napakasimple. Sa makatuwid, madaling siyasatin ang kanyang sitwasyon. Gayunpaman, ang mga katotohanan ay malinaw, ngunit siya ay nabigo. Maaari nilang imbestigahan ang iba pang bagay ni Huang Feng. Maging ang kumpanya ng entertainment na Spacetime Entertainment, na binuksan ni Huang Feng at Zheng Shuai ng magkasama ay iniimbestigahan. Gayunpaman, hindi nila malaman kung paano dumating ang 5 bilyong yuan ni Huang Feng. Bukod dito, ang mas ikinatakot ng pangalawang pinuno ng lalawigan ng Qing ay noong ginamit niya ang kanyang pagkakakilanlan upang imbestigahan ang account ni Huang Feng, nalaman niyang ang ipon ni Huang Feng ay hindi lamang 5 bilyong yuan, kundi 10 bilyong yuan. Iyon ay 10 bilyong yuan. Hindi dahil sa walang mga tao na may net worth na higit sa 10 bilyong yuan sa China, ngunit ang mga taong iyon ay net worth lamang. Karamihan sa kanila ay binubuo ng mga stock at real estate, habang ang 10 bilyong yuan ni Huang Feng ay nasa cash na nakalagay sa kanyang account. Ito ay ganap na walang kapantay. Masasabing ang kasalukuyang kayamanan ni Huang Feng ay kabilang sa pinakamataas sa bansa. Isinasaalang-alang na siya ay napakabata at ang 10 bilyong yuan ay cash, ang halaga ni Huang Feng ay mas mataas pa. Ang resulta ng investigasyon ay gumugulo sa pangalawang pinuno ng Qing Province. Pagkatapos ng lahat, si Huang Feng ay inimbitahan ni Secretary Tan, kaya tiyak na siya ay nasa panig ni Secretary Tan. At saka, mukhang maganda ang relasyon niya kay Secretary Qiu. Kung ganoon, tiyak na hindi siya kakampi. Kung gayon ano ang dapat nating gawin? Tanong ng lalaki. Continue to investigate. I don't believe it. He's from a rural area. How could a foreigner transfer money to him? At saka, binigyan nila siya ng napakaraming pera. Siguradong may mali dito, sabi ng number 2 ng Qing Province. Yes, sir, sagot ng lalaki. Halos kasabay nito, nalaman din ni Secretary Tan ang investigasyon kay Huang Feng. Laking gulat din niya na si Huang Feng ay may napakayamang dayuhang kaibigan. Ang katotohanan na ang isang tao ay maaaring maglipat ng napakaraming pera sa kanya ay nagpakita na ang kanilang relasyon ay hindi karaniwan. Bukod dito, ang pagkakakilanlan ng kabilang partido ay maaari ding maging pambihira. Gayunpaman, higit sa lahat, kinumpirma ni Secretary Tan na talagang mayaman si Huang Feng. Sa katunayan, ito ay higit sa 5 bilyong yuan. Sa madaling salita, nang sabihin niyang ang 5 bilyong yuan ay paunang puhunan lamang, hindi ito kasinungalingan. Hindi siya nagsisinungaling. Ito ang nagpasaya kay Secretary Tan.
Kung maaari niyang panatilihing matatag si Huang Feng sa lalawigan ng Qing at gagawin siyang mumuhunan lamang sa lalawigan ng Qing, ito ay magiging isang napakalaking pagbabago para sa pag-unlad ng lalawigan ng Qing. Sa makatuwid, iniisip ngayon ni Kalihim Tan kung paano mapanatili ang magandang relasyon kay Huang Feng at kung paano panatilihin si Huang Feng. Narinig ko na si Huang Feng ay naghahanap ng lugar na pagtatayuan ng punong tanggapan ng kanyang grupo kamakailan. Tanong ni Secretary Tan sa kanyang sekretarya. Oo, nabanggit niya ito dati, ngunit ito ay isang casual na pahayag, sabi ni Secretary Zhang. Tama na, dapat manatili si Huang Feng sa lalawigan ng Qing. Ang kanyang punong tanggapan ay dapat manatili din sa lalawigan ng Qing. Sinabi ni Secretary Tan, naaalala ko na may isang piraso ng bakanteng lupa sa Maoshan Street. Mukhang medyo malaki. Oo, meron, sagot ni Secretary Zhang. Sumagot si Secretary Zhang, gayunpaman, iyon ay dapat na isang mataong lugar. Ang nakapalibot na mga pasilidad sa transportasyon ay maginhawa, kaya maraming tao ang tumitingin sa bahaging iyon ng lupa ngayon. Okay, ibigay mo ang kapirasong lupa na iyan kay Huang Feng. Sabihin mo sa kanya kung ano ang ibig kong sabihin at tanungin mo siya kung gusto niya, sabi ni Secretary Tan pagkatapos mag-isip ng ilang sandali. Alam din niya na ang kapirasong lupa na iyon ay parang piraso ng karne ngayon, at maraming tao ang tumitingin dito. Gayunpaman, upang mapanatili si Huang Feng, kailangan niyang magbayad ng kaunti. Bukod dito, hindi mahalaga kung kanino niya ito ibinigay. Kung ikukumpara sa ibang tao, halatang mas pinagkakatiwalaan niya si Huang Feng. Okay, sabi ni Secretary Zhang. Sinabi ni Secretary Zhang, ngunit lihim siyang nabigla. Upang makuha ang bahaging iyon ng lupa, maraming tao ang naging aktibo kamakailan. Naghahanap sila ng mga koneksyon, at may mga taong lumapit sa kanya. Sa mga taong ito, marami ang mga developer ng real estate na may malalakas na asset. Gayunpaman, hindi inaasahan ni Secretary Zhang na direktang ibibigay ni Secretary Tan ang kapirasong lupang iyon kay Huang Feng. Tungkol sa paghingi ng opinyon ni Huang Feng, hanggat hindi tanga si Huang Feng, tiyak na hindi siya tatutol. Siyempre, hindi magiging mababa ang presyo ng kapirasong lupa na iyon, ngunit sa kasalukuyang mapagkukunang pinansyal ni Huang Feng, hindi magiging problema ang pagkuha nito. Gayun din, ang lokasyon ng pagawaan ng kanyang sasakyan ay dapat malutas sa lalong madaling panahon, sabi ni Secretary Tan. Sa orihinal, dapat ay sinimula na ni Huang Feng ang plano noon pa man, ngunit ang pagsisiyasat na ito ay biglang lumitaw. Gayunpaman, sa opinyon ni Secretary Tan, walang magiging problema sa investigasyon tungkol kay Huang Feng, kaya kinailangan niyang tulungan si Huang Feng na malutas muna ang ilang maagang problema. Naalala ko na may malaking pabrika sa suburbs. Dahil sa malalang environmental pollution, inutusan itong lumayo. Ngayon ay walang laman ang pabrika. Hinihiling mo kay Huang Feng na pumunta at tingnan kung gusto niya ito, sabi ni Secretary Tan sa kanyang kalihim. Kabanata 1136. Ang orihinal na may-ari ng pabrika sa suburb ay lumayo ng ilang sandali, ngunit dahil ang geographical na lokasyon ay hindi masyadong maganda at ang pabrika ay napakalaki, hindi pa ito nakakahanap ng bagong may-ari. Sa pagkakataong ito, magtatayo si Huang Feng ng pabrika ng paggawa ng kotse, kaya kailangan ng pabrika na sakupin ng isang malaking lugar. Pagkatapos ng lahat, ang unang puhunan ni Huang Feng ay 5 bilyong yuan, at hindi ito maliit na halaga. Bukod pa rito, hindi masyadong maganda ang lokasyon, kaya hindi ito magiging sanhi ng labis na problema sa paggawa ng mga sasakyan. Hanggat ipinakilala ni Huang Feng ang isang linya ng produksyon, maaaring magsimula ang produksyon sa maikling panahon. Sa makatuwid, sa oras na ito, direktang naisip ni Secretary Tan ang pabrika. Matutulungan niya si Huang Feng na malutas ang problema sa lokasyon ng pabrika, at makakahanap din siya ng bagong may-ari ng pabrika. Siyempre, ang lahat ng ito ay nakasalalay sa kung si Huang Feng ay handa na gawin ito mismo. Kung hindi niya gusto ang pabrika, hindi siya mapipilit ni Secretary Tan. Okay, Secretary Tan, kukontakan ko siya kaagad at dadalhin ko siya para tingnan, sabi ni Secretary Zhang. Okay, you can go ahead, sabi ni Secretary Tan. Pagkatapos umalis sa opisina ni Secretary Tan, tinawagan ni Secretary Zhang si Huang Feng at ipinaliwanag ang kanyang intensyon.
Likas na interesado si Huang Feng dito, kaya pumayag siyang pumunta sa site kasama si Secretary Zhang nang walang pag-aalinlangan. Maraming salamat, Secretary Zhang, magalang na sabi ni Huang Feng matapos makita si Secretary Zhang. Bahala ka, Boss Huang. Si Secretary Zhang ay hindi nang ahas na magpalabas sa harap ni Huang Feng. Ngayong malinaw na pinahahalagahan ni Secretary Tan si Huang Feng, hindi ba ito magdudulot ng gulo para sa kanyang sarili kung magpapalabas siya sa harap ni Huang Feng? Pagkatapos noon, sabay na umalis ang dalawa, ngunit hindi kaagad dinala ni Secretary Zhang si Huang Feng sa pabrika sa suburb. Sa halip, pumunta siya sa open space sa Maoshun Street kasama si Huang Feng. Anong ginagawa mo dito, Secretary Zhang? Tanong ni Huang Feng. Ano sa tingin mo ang lugar na ito? Sinabi ni Secretary Zhang kay Huang Feng. Hindi, masama. Tumingin si Huang Feng sa paligid. Ito ay isang pangunahing lokasyon sa sentro ng lungsod, at ang bukas na espasyo sa harap nila, narinig na rin ito ni Huang Feng noon. Ito ay orihinal na isang lupain na may bid para sa isa pang kumpanya ng real estate. Ngunit pagkatapos ng ilang hindi inaasahang pangyayari, ang kumpanya ay walang pera at nagsara, at ang lugar na ito ay binawi. Gayunpaman, hindi dahil walang may gusto sa lugar na ito. Sa kabaligtaran, maraming tao ang nakatutok sa lugar na ito. Ngayong dinala siya ni Secretary Zhang dito, si Huang Feng ay may malabong hula sa kanyang puso. Basta kontento ka, ngumiti si Secretary Zhang at sinabi, narinig ni Secretary Tan na gusto mong magtayo ng isang gusali ng punong tanggapan, kaya naisip ko na may bakanteng espasyo dito. Kung nasiyahan ka, maaari kong ibigay ito sa iyo. Talaga, nagulat na sabi ni Huang Feng. Hindi niya inaasahan na totoo pala ang hula niya kanina. Talagang iniisip ni Huang Feng ang pagtatayo ng isang gusali ng punong tanggapan sa mga araw na ito, ngunit ang lokasyon ay hindi pa napagpasyahan. Kung tutuusin, ayaw niyang nasa masyadong malayong lokasyon ang kanyang headquarters, at walang open space sa magandang lokasyon. Kaya naman, nag-iisip siya kung saan itatayo ang kanyang gusali sa mga araw na ito. Siyempre, totoo naman, sinabi ni Secretary Zhang, hiniling sa akin ni Secretary Tan na dalhin ka rito upang tingnan. Kung nasiyahan ka, maaari kang dumaan sa mga formalidad anumang oras. Siyempre, ang presyo ay dapat ayon sa presyo ng pagbili ng dating may-ari. Siyempre, walang problema, sabi ni Huang Feng. Sa katunayan, alam din ni Huang Feng na si Secretary Tan ang nag-aalaga sa kanya. Ang lugar na ito ay binabantayan na ngayon ng maraming tao, lalo na yung mga developer ng real estate. Kung binili nila ang lugar na ito at nagtayo ng isang komunidad, kahit na mataas ang presyo, tiyak na hindi sila mag-aalala na hindi sila makakapagbenta. Ngayon, ibinigay ni Secretary Tan ang lugar na ito sa kanya, at ang presyo ay talagang orihinal na presyo. Dapat malaman na dahil sa sobrang dami ng gustong bumili ng lugar na ito, tumaas na ng malaki ang presyo dito. Ngayon, wala talagang intensyon si Secretary Tan na taasan ang presyo na napakabihirang. Tama nga, kapakipakinabang pa rin ang naunang planong pabor sa akin si Secretary Tan. Naisip ni Huang Feng sa kanyang puso. Naiintindihan din niya na dapat maramdaman ni Secretary Tan na may utang siya sa kanya noon, pero at the same time, gusto niyang panatilihin siya, kaya binigyan niya siya ng mga kaginhawaan na ito. Bukod dito, sa pamamagitan ng bagay na ito, naunawaan din ni Huang Feng na tungkol sa kanyang pagsisiyasat, kahit na wala pa ring conclusion, tila hindi malaki ang problema. Pinili pa rin ni Secretary Tan na maniwala sa kanya at manindigan sa kanyang panig. Ang dalawa ay umalis sa lugar na ito at pumunta sa pabrika sa mga suburb. Si Huang Feng ay nasiyahan din sa lugar na ito. Bagamat hindi masyadong maganda ang geographical na lokasyon, sapat na malaki ang lugar. Bukod dito, ayon sa intensyon ni Secretary Zhang, hanggat binili niya ang lugar na ito, negotiable ang presyo. Bukod dito, mayroon ding ilang iba pang mga kabayaran sa patakaran sa iba pang mga aspeto. Bagamat wala siyang pakialam sa pera, kailangan pa rin niya ang mga mababang opisyal na iyon para hindi siya guluhin. Nang makitang walang anumang pagtutol si Huang Feng sa dalawang lugar na ibinigay sa kanya, napakasaya ni Secretary Zhang. Sa ganitong paraan, maituturing niyang ganap na natapos ang gawaing ibinigay ni Secretary Tan. Bukod dito, sa buong proseso, si Huang Feng ay napakagalang sa kanya. Hindi niya nakita dahil sa espesyal na pag-aalala ni Secretary Tan,
na lalong nagpasaya kay Secretary Zhang. Habang si Huang Feng ay abala sa pagpapalawak ng kanyang negosyo, si Duan Yu sa mundo ng demigods and semi-devils, ay nagsimula rin ng kanyang sariling karanasan sa Jiangho. Bagamat noong una ay ayaw niya, at kinuha siya ni Jiu Mazi, malamang na hindi niya pinagsisihan ang karanasan niya ngayon dahil nakilala niya ang kanyang fairy sister. Pagkaraan ng isang pagkakataon, naging sinumpa ang kapatid din niya si Qiao Feng, ang pinuno ng sektang pulubi sa sikat na Qiao Feng sa timog, Merong sa hilaga, sa Jiangho. Gayunpaman, sa orihinal, ang dalawang bagong sinumpaang magkakapatid ay muling mag-iinuman, ngunit biglang nakatanggap si Qiao Feng ng mensahe mula sa isang disipulo ng sektang pulubi, na nagsasabing 3 babae at 1 lalaki ang pumapasok sa kanilang matuwid na sangay. Natakot sila na may mangyari at humingi sila ng tulong. Hindi ka ba makakapit sa 4 na tao? Tila medyo hindi nasisiyahan si Qiao Feng, ngunit hindi ito nakakagulat. Kung tutuusin, ang bawat branch nila ay maraming tao, at ang kabilang side ay 4 lang ang tao, ngunit hindi nila napigilan. Ang mga disipulo ng sektang pulubi ay nag-alinlangan at hindi alam kung ano ang sasabihin. Kailangang sabihin ni Qiao Feng kay Duan Yu, mukhang hindi natin maiinom ang alak na ito. Tara at tingnan natin. Okay, walang iniisip na sabi ni Duan Yu. Siya ay orihinal na nahuli, at pagkatapos na mahiwalay sa kanyang kapatid na engkanto, wala siyang magawa sandali, kaya't nais niyang pumunta at tingnan. Ang ikinagulat ni Duan Yu ay sa matuwid na sangay, nakita niya talaga ang kanyang fairy sister. Ang 3 babae at 1 lalaki sa bibig ng pulubi sect kanina ay ang kanyang kapatid na engkanto, at ang iba pa. Kabanata 1137, Miss Wang. Hindi na makapaghintay si Duan Yu na makita ang fairy sister na matagal na niyang iniisip. Tumakbo siya papunta sa kanya. Nandito ka rin. Tumingin si Wang Yuyan kay Duan Yu at sinabi. Maganda ang impresyon niya kay Duan Yu. Kahit wala silang romantikong relasyon, naging magkaibigan sila. Kaya naman, napakasaya niyang makita si Duan Yu dito. Oo, nakangiting sagot ni Duan Yu. Sa kabilang panig, natagpuan ni Qiao Feng si Bao Butong. Malamang, si Bao Butong ang bastos na binanggit ng alagad kanina lang. Habang nag-uusap sina Qiao Feng at Bao Butong, dumating ang isa pang grupo ng mga tao. Ang 4 na pinuno ng grupong ito ay ang 4 na matatanda ng Beggar Gang. Kasabay nito, dumating din ang grupo ni Bao Butong. Si Feng na mahilig makipaglaban. Matapos magkita ang dalawang grupo ng mga tao, hindi man lang sila nagpalitan ng ilang salita bago sila nagsimulang mag-away. Nauwi agad sa gulo ang eksena. Sa labanan, si Feng ay nasugatan ng isang elder ng Beggar Gang. Siya ay nalasan ng alakdan at nawalan ng kakayahang makipaglaban. Nang makitang nalasan ang kanyang kapatid, hindi napigilan ni Bao Butong na makipaglaban muli sa mga matatanda ng Beggar Gang. Elder Chen, ay detoxify muna natin si Mr. Feng. Sa oras na ito, sinabi ni Qiao Feng, na nanunood ng laban, sa elder na nilason lang si Feng Ang lalaking ito ang unang nagalit sa atin, at ang kanyang martial arts ay hindi mahina. Kung ililigtas natin siya, walang katapusan ang ating mga problema, sabi ni Elder Chen. Tama, pero hindi pa natin siya nakikita. Hindi tama na saktan ang nasasakupan niya. Subukan natin ang mapayapang paraan bago gumamit ng dahas, sabi ni Qiao Feng. Si Deputy Leader Ma ay pinatay ni Merong. Dapat niyang pagbayaran ang kanyang buhay, sabi ni Elder Chen. Obviously, ayaw niyang i-detoxify si Feng Bukod dito, naniniwala rin siya na ang kanyang deputy leader ay pinatay ni Merong Fu. Detoxify muna siya. Pag-uusapan natin ang iba pa mamaya, sabi ni Qiao Feng. Ayaw niyang pumatay ng mga inosenteng tao bago niya nalaman ang katotohanan. Nang makitang iginiit ng kanyang leader, wala nang magagawa si Elder Chen kundi kunin ang gamot sa kanyang bulsa at ibigay ito sa kanya. Ang aming pinuno ay mabait at matuwid. Ito ang panlunas. Salamat, Elder Chen. Kinuha ni Eizu ang panlunas at nagpasalamat sa kanya. Pagkatapos, tumingin siya kay Qiao Feng at sinabing, Salamat, Pinunong Qiao. Elder Chen, paano ko gagamitin ang antidote na ito? Tanong ni Zhu. Pagkatapos sumipsip ng kamandag mula sa sugat, ilapat ang gamot na ito, sabi ni Elder Chen. Nagpasalamat ulit si Azu sa kanya.
Pagkatapos, gusto niyang maglupusay at tulungan si Feng Puyi na masipsap ang lason. Gayunpaman, pinigilan siya ni Elder Chen. Ang alakdan ay isang malamig na nilalang na yin. Ang mga babae ay may katangiang yin at hindi ito matanggap. Naging mahirap ito para kay Wang Yuyan at sa iba pang mga babae. Dalawang lalaki lang ang nasa gilid nila. Ang isa ay nasugatan, at ang isa ay nakikipaglaban sa iba pang mga elder ng Pulubi Clan. Hindi sila makaalis. Nandito ako para ibigay kay Fourth Master Feng ang gamot, sabi ni Qiao Feng. Nagulat din ang mga babae sa sinabi ni Qiao Feng. Pagkatapos ng lahat, si Qiao Feng ang pinuno ng numero 1 gang sa mundo. Siya ay isang sikat na bayani, habang si Feng ay isang lingkod lamang. Bukod dito, nagkaroon pa rin ng ilang galit sa pagitan ng dalawang panig. Talagang nagulat ang mga babae sa ugali ni Qiao Feng, lalo na si Azu. Tumingin siya kay Qiao Feng na may hindi maipaliwanag na tingin sa kanyang mga mata. Naglakad si Qiao Feng patungo kay Feng Puyi. Gayunpaman, sa oras na ito, tumakbo si Duan Yu at sinabing, "Brother, hayaan mo akong gawin ito." Pagkatapos, nang hindi binibigyan ng pagkakataon si Qiao Feng na tumanggi, lumuhad siya sa harap ni Feng Puyi at tinulungan siyang sumipsep ng lason. Pagkatapos, inilapat ng mga babae ang gamot kay Feng Puyi. Matapos mailapat ang gamot, gumaling si Feng Puyi. Magalang niyang sinabi kay Duan Yu, "Salamat sa pagligtas sa buhay ko, young master." Maliit na bagay lang. Bahala ka. Mabilis na ikanaway ni Duan Yu ang kanyang kamay at sinabi. Gayunpaman, talagang mahilig makipaglaban si Feng Puyi. Kagagaling lang niya at hindi pa nakakabawi ng lakas, pero nakikipaglaban na siya sa ibang elder. Gayunpaman, ito ang teritoryo ng Beggar Gang. Hindi man mahina sina Bao Butong at Feng Puyi, natalo pa rin sila ng dog-beating array ng Beggar Gang. Sa huli, hindi sila napatay ng dog-beating array dahil sa tulong ni Qiao Feng. Pagkatapos noon, hinayaan pa sila ni Qiao Feng. Nagpunta si Feng Puyi sa Shaolin Temple para hanapin si Merong Fu. Naunang umalis din si Bao Butong. Gayunpaman, si Wang Yuyan at ang dalawa pang babae ay hindi nagmamadaling umalis. Nanatili sila doon. Habang nakikipag-away ang mga taga-Beggar Gang kina Bao Butong at Feng Puyi, dumating din ang isa pang pinuno ng Beggar Gang na si Quan Guanqing. Marami rin siyang dinala na alagad ng Beggar Gang. Nang makita ng mga disipulo si Qiao Feng, tila hindi na nila ito iginagalang tulad ng dati. Sa halip, mukhang naiinis sila. Tila may napansin si Qiao Feng sa kanilang mga ekspresyon. Ang mga matatandang naruroon ay naruroon lahat, ngunit ang dalawang matanda, ang matanda sa paglilinang at tagapagpatupad ng batas, ay hindi nagpakita. Nadagdagan nito ang hinala ni Qiao Feng. Nasaan ang dalawang matanda? Tinitigan ni Qiao Feng si Quan Guanqing at nagtanong. Hindi ko nakita ang dalawang matanda ngayon, sabi ni Quan Guanqing. Gayunpaman, hindi siya pinaniwalaan ni Qiao Feng. Tiningnan niya ang ekspresyon ng mga disipulo ng Beggar Gang at nakita niyang abnormal ang itsura ng isa sa kanila. Agad niya itong hinawakan at sinabing, "Zhang Quanxiang, bakit hindi dumating ang iyong branch leader?" "Ako, hindi ko alam." Gulat na sabi ni Zhang Quanxiang. "Hindi mo alam. Pinatay mo siya." Sigaw ni Qiao Feng. Hindi, ayos lang si Elder Bai. Hindi siya patay. Ayos lang siya. Wala itong kinalaman sa akin. Hindi ko ginawa. Panik na sabi ni Zhang Quanxiang. Sa ilalim ng malakas na momentum ni Qiao Feng, siya ay lubos na nataranta. Sino ang gumawa nito? Tanong ni Qiao Feng. Hindi sinabi ni Zhang Quanxiang ang pangalan ng tao, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatingin kay Quan Guanqing. Natural na naiintindihan ni Qiao Feng ang ibig niyang sabihin. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Qiao Feng, ngunit hindi niya sinasadyang natalo si Quan Guanqing hanggang sa siya ay lumuhod. Sa katunayan, si Quan Guanqing ay walang oras para mag-react. Zhang Quanxiang, dalhin ang ilang tao sa law enforcing elder at sa cultivation ampartang elder. Kung gagawin mo ang sinasabi ko, mababawasan ang iyong parusa. Pagkatapos noon, tumingin si Qiao Feng sa mga taong nakapaligid sa kanya at sinabing, "Lahat ng iba, manatili sa kinaroroonan ninyo. Kung wala ang aking utos, walang sino man ang pinapayagang lumipat." Pagkatapos, dinala ni Zhang Quanxiang ang ilang tao sa law enforcing elder at law ampartang elder. Sa panahong ito, ipinakilala ni Qiao Feng si Duan Yu sa 4 na elder ng Beggar Gang.
Sa oras na ito, naramdaman din ni Qiao Feng na may mali sa apat na matatanda, ngunit hindi niya ito ipinakita sa kanyang mukha. Nang ipakilala ni Qiao Feng si Duan Yu sa iba pang mga elder, dumating si Zhang Quanxi kasama ang law enforcing elder at ang law imparting elder. Sa sandaling dumating sila ay napaka-agresibo. Kabanata 1138, hindi nakapagtataka na nagalit ang dalawang matanda. Nalinlang sila ni Quan Guanqing para makasakay sa barko. Napapaligiran sila ng dayami, langis, at iba pa. Nanganganib silang mamatay anumang oras. Sa beggar gang, ang katapatan ang pinakamahalagang bagay. Ang bawat isa ay isang mabuting tao na pinahahalagahan ang katapatan. Pero ngayon, niloko sila ng sarili nilang mga tao. Halatang hindi maganda ang mood nila. Ayon sa mga salita ni Elder Bai Shijing ng law enforcement, alam ni Qiao Feng na hindi lang si Quan Guanqing ang sangkot sa bagay na ito. Kasama rin ang apat pang matatanda. Sa madaling salita, maliban kay law enforcement elder at skill imparting elder, lahat ng iba pang matatanda ay sangkot sa bagay na ito. Ang mas ikinagalit ni Qiao Feng ay hindi pa rin niya alam kung ano ang nangyayari dito at kung ano ang gustong gawin ng mga taong ito. Gayunpaman, hindi siya pinabayaan ng mga matatandang ito na naguguluhan ng matagal. Sinabi ni Elder Wu sa apat, ang isang tunay na lalaki ay tama at ang mali ay mali. Siya ay nangangahas na aminin ang kanyang ginawa. Pagkatapos noon, tumingin siya kay Qiao Feng at sinabing, "Gang leader, napag-usapan na naming lahat at nagpasya kaming tanggalin ka sa posisyon ng gang leader." Sina Elder Song, Shi, at Chen ay nakilahok sa bagay na ito kasama ko. Natakot kami na hindi pumayag si Elder imparting skills at Elder enforcing discipline kapag nalaman nila, kaya binalak namin silang ipakulong. Ngayon, we'll do whatever you want, so we'll do whatever you want. Pagkatapos niyang magsalita, itinapon ni Elder Wu ang sandata sa kanyang kamay. Maliwanag, handa siyang tanggapin ang parusa ni Qiao Feng gaya ng sinabi niya. Si Elder Song, Shi, Chen, at Wu ay nagtaksil sa faction leader at nilabag ang unang tuntunin. Mga disipulo sa pagpapatupad ng batas, itali ang apat na matatanda. Sinabi ni Elder Bai Shijing ng law enforcement. Oo, lumapit ang ilang alagad na nagpapatupad ng batas at ginapos ang apat na matatanda. Ang apat na matatanda ay hindi tumutol at hindi rin sila nagtalo. Ginapos sila ng mga alagad na nagpapatupad ng batas. Mga kapatid, nitong mga nakaraang taon, araw-araw, na tumataas ang reputasyon ng Beggars Gang. Alam ng lahat na ito ay dahil sa kontribusyon ni faction leader Qiao. Mabait at patas ang faction leader na si Qiao. Hindi na kami makapaghintay na suportahan siya. Pero may mga taong nabulag ng mantika. Quan Guanqing, inaamin mo ba ang iyong krimen? Sinabi ni Elder Bai Shijing ng law enforcement. Sa oras na ito, tumingin din si Qiao Feng kay Quan Guanqing at sinabing, "Quan Guanqing, Division Leader Quan, ano ang nagawa ko, si Qiao Feng, sa aking mga kapatid? Mangyaring iwasto ako. Hindi na kailangang matakot, hindi na kailangang mag-alala. Wala ka pang ginagawang masama sa mga kapatid natin, pero gagawin mo agad." Sabi ni Quan Guanqing. Kalokohan. Sinaway ni Bai Shijing, ang faction leader Qiao ay isang matuwid na tao. How dare you spread rumors and betray faction leader based on some hearsay? You're Guanqing. You should end your own life. Elder Bai, hindi na kailangang magmadali. Hayaang ipaliwanag ni Division Master Quan ang lahat ng detalyado mula sa simula hanggang sa katapusan. Sinabi ni Qiao Feng, kahit sina Elder Song at Elder Shi ay laban sa akin. Walang sino man ang perpekto. Ano bang nagawa kong mali, Qiao Feng? Mangyaring ituro ito. Gang leader, nagkamali ako na gusto kitang patayin. Puputulan ko ang ulo ko at ibibigay ito sa iyo, sabi ni Elder Shi. Dahil ang sect leader na si Qiao ang nag-utos, si Guanqing na lang. Sige na, sabi ni Bai Shijing. Tumingin si Quan Guanqing sa mga tao at sinabi, naniniwala ako na pinatay si Vice Faction Leader Ma sa utos ni Qiao Feng. Nang makitang tumayo si Qiao Feng sa pagkabigla, nagpatuloy si Quan Guanqing, palagi mong kinasusuklaman si Vice Faction Leader Maria. Pakiramdam mo ay hindi matatag ang iyong posisyon hanggat nandyan siya. Kalokohan. Sumigaw si Qiao Feng, bagaman wala akong malapit na relasyon kay Vice Faction Leader Ma, wala akong intensyon na saktan siya.
Pagkatapos, nanumpa si Qiao Feng sa langit, ang langit at lupa ang aking mga saksi. Kung ako, si Qiao Feng, ay gustong saktan si Ma Dayuan, handa akong putulin sa 1,000 piraso at isumpa ng mundo. Ha. Natawa si Quan Guanqing sa panunumpa ni Qiao Feng at sinabing, pumunta kami sa Guso para hanapin si Merong Fu. Bakit pa ulit-ulit kang nakipagsabuatan sa kaaway? Ang 3 taong ito ay pamilya ni Merong Fu. Dapat mo silang protektahan. Ang 3 babaeng tinutukoy ni Quan Guanqing ay natural na si Wang Yuyan at ang 2 pang babae. Pagkatapos, itinuro niya si Duan Yu at sinabing, kaibigan ni Merong Fu ang lalaking iyon, ngunit sinumpaan kayong mga kapatid sa kanya. May gustong sabihin si Quan Guanqing, ngunit tumayo si Duan Yu at sinabing, hindi ko pa nakikita si Young Master Merong. Ang 3 ito ay hindi rin miyembro ng kanyang pamilya. Hindi. Sinabi ni Quan Guanqing, si Bao Butong ang pinuno ng Jinfeng Village sa ilalim ng Merong Fu. Si Gui Feng ang pinuno ng Xuanshuang Village sa ilalim ng Merong Fu. Kung hindi mo kami tinulungan, Qiao Feng, napatay namin sila. Ito ang mga katotohanan na nakita ng lahat. Gusto mo pa bang tanggihan? Panipi. Oo, pinrotektahan ko ang 3 babae na ito dahil isinaalang-alang ko ang reputasyon ng Beggar Gang. Ayokong sabihin ng mga bayani sa mundo na binubuli ng Beggar Gang ang 3 mahihinang babae. Mula nang itatag ang Beggar Gang daan-daang taon na ang nakalilipas, iginagalang tayo ng mga tao sa Jiangho. Hindi kami umaasa sa aming mga numero o makapangyarihang martial arts, ngunit sa aming kabayanihan at hustisya. Wala kang pakialam sa reputasyon ng Beggar Gang at ng 4 na matatanda, ngunit ginagawa namin, tiningnan ni Qiao Feng si Quan Guanqing at sinabi. Grand Leader, si Quan Guanqing ay isang bastard. Hindi natin kailangang mag-aksaya, nang hininga sa kanya, patayin mo na lang siya ayon sa mga patakaran. Sabi ni Bai Shijing. Gayunpaman, hindi pumayag si Qiao Feng. Sinabi niya, si Quan Guanqing ang nag-udyok sa napakaraming tao na maghimagsik. Sa tingin ko ay may mas mahalagang dahilan. Habang nagsasalita si Qiao Feng, tumingin siya sa mga disipulo ng Beggar Gang at sinabi, mga kapatid, kung may mali sa ginawa ko, mangyaring sabihin ito ng malinaw. Grand Leader Qiao, hindi ko alam kung anong klaseng tao ka. Mas mabuting patayin mo ako. Sinabi ni Elder Wu kay Qiao Feng sa oras na ito. Elder Wu, ano ang nagawa kong mali? Tanong ni Qiao Feng. Gayunpaman, walang sinabi si Elder Wu. Halatang alam ng ibang matatanda ang kwento sa loob, ngunit wala rin silang sinabi. Si Bai Shijing, ang law enforcing elder, ay hinatulan ng kamatayan ang mga matatanda ayon sa mga patakaran ng Beggar Gang. Sa oras na ito, muling tumayo si Qiao Feng. Sinaksak niya ang mga espadang sasaksak sana sa sarili niyang katawan ng mga rebelding matatanda para tanggapin ang parusa sa kanila. Sa oras na ito, ang 4 na elder na lumahok sa rebelyon ay lahat ay nagsisi sa pagtataksil kay Grand Leader Qiao. Nakahinga si Qiao Feng nang makita iyon, ngunit nagmamalasakit pa rin siya sa kung paano hinikayat ni Quan Guanqing ang 4 na matatanda na ipagkanulo siya, kaya tinanong niya muli si Quan Guanqing. Sa wakas ay sinabi ni Quan Guanqing ang dahilan. Nagrebelde siya dahil sa pagkakakilanlan ni Qiao Feng. Ayaw niyang makitang mahulog ang Beggar Gang sa kamay ng mga Ho. Kabanata 1139. Paano nahulog ang Beggar Gang sa kamay ng mga barbaro? Tanong ni Qiao Feng. Kung ikukumpara sa dati niyang galit, mas naguguluhan siya ngayon. Gusto niyang malaman kung ano ang nangyari dito. Paano ko sinira ang imperyo ng dakilang awit? Bigyan mo ako ng malinaw na paliwanag. Sinabi ni Qiao Feng, Quan Guanqing, sinabi mo na alam mo ang katotohanan tungkol sa aking pagkakakilanlan at ito ay may kaugnayan sa kaligtasan ng Beggar Gang at ng imperyo. Ngunit ayaw mong sabihin ang totoo. Nagudyok ka ng isang paghihimagsik at ang iyong kamatayan ay hindi maiiwasan. Ngunit itatago ko ang iyong ulo sa ngayon. Kapag nalaman ko ang katotohanan, papatayin kita gamit ang sarili kong mga kamay. Kung ako, si Qiao Feng, ay gustong pumatay ng tao, ang taong iyon ay hindi makakatakas sa aking mga kamay. Umalis ka na dito. Mula ngayon, wala nang taong katulad mo sa Beggar Gang. Kumpiyansa na sabi ni Qiao Feng. Qiao Feng, napakatahimik mo. Hindi mo ba talaga alam? Tumingin si Quan Guanqing kay Qiao Feng at sinabi, anong alam ko? Qiao Feng, ang galing mo talagang magpanggap.
Kung hindi, paano ka magiging chief ng beggar gang? Sabi ni Quan Guanqing. Sa oras na ito, dumating ang isang alagad ng beggar gang sakay ng isang kabayo, sumisigaw ng kagyat na impormasyon ng militar. Kinuha ni Qiao Feng ang impormasyon mula sa kanya. Bago pa siya magkaroon ng oras na basahin ito, may ilang tao pang dumating. Ang isa sa kanila ay si Elder Shu ng beggar gang. Si Elder Shu ay isang henerasyon na mas matanda kay Qiao Feng. Qiao Feng, hindi mo mababasa ang impormasyong militar na iyon. Sinabi ni Elder Shu kay Qiao Feng. Bagamat nalilito si Qiao Feng, ibinigay niya ang impormasyon kay Elder Shu. Hindi agad nabasa ni Elder Shu ang impormasyon. Sa halip, hiniling niya kay Bai Shijing na ipagpaliban ang pagpapatupad ng mga patakaran ng beggar gang. Dinala niya ang balo ni Deputy Chief Maria. May importante siyang i-announce. Bukod dito, inimbitahan niya ang ilang taong nakakaalam tungkol sa bagay na ito na maging saksi. Lalong lumaki ang pagdududa sa puso ni Qiao Feng. Malinaw, mukhang alam din ito ni Elder Shu. Sa kabilang banda, nang makita ni Quan Guanqing si Elder Shu na lumitaw, ang sulok ng kanyang bibig ay nagpakita ng isang kampante ng ngiti. Ito ay dahil alam niya na sa pagdating ni Elder Shu, nagkaroon ng pagbabago sa sitwasyon. Kasunod nito, habang dumarami ang mga tao, ang pagkamatay ni Madayuan at ang pagkakakilanlan ni Qiao Feng ay dahan-daang nahayag sa pamamagitan ng mga bibig ng mga taong ito. Habang ang mga miyembro ng beggar gang ay nagtitipon sa kagubatan ng aprikot upang talakayin ang pagkamatay ni Madayuan at ang pagkakakilanlan ni Qiao Feng, pinangunahan ng general ng West Xia, Helian Taishu, ang mga eksperto ng First Class Hall ng West Xia na palibutan ang kagubatan ng aprikot. Originally, akala nila wala masyadong expert ng beggar gang dito. Gayunpaman, ang katotohanan ay halos lahat ng mga eksperto ng beggar gang ay nagtipon dito. Sa makatuwid, nagpasya si Helian Taishu, na orihinal na nagplano na salakayin ang Pulubi Clan, na ipagpaliban ang kanyang mga aksyon at gumamit ng iba pang mga pamamaraan. Sa mga oras na ito, hindi pa rin alam ng mga miyembro ng beggar gang sa Apricot Forest ang sitwasyon sa labas. Matindi pa rin ang pinag-uusapan nila. Sa pagdating ni Master Ji Guang mula sa bundok ng Tiantai, sa wakas ay nahayag ang pagkakakilanlan ni Qiao Feng. Napag-alaman na si Qiao Feng ay hindi isang Han, ngunit isang Khitan. Nang dumating ang kanyang mga magulang sa Central Plains, pinatay sila ng leader, at ng iba pa nang dumaan sila sa Yanmen Pass. Si Master Ji Guang ay isa sa kanila. Gayunpaman, kalaunan ay napatunayan na mali ang impormasyong kanilang natanggap. Sa makatuwid, hindi nila kinaya at inampun nila si Qiao Feng. Hinayaan nila siyang sumali sa beggar gang at nagpadala pa ng isang monghe ng Shaolin para turuan siya ng martial arts. Siyempre, ayaw maniwala ni Qiao Feng dito. Pagkatapos ng lahat, palagi niyang itinuturing ang kanyang sarili na isang Han sa loob ng maraming taon. Ipinagmamalaki niya ang pagiging isang Han at pinamunuan niya ang beggar gang para patayin ang maraming Khitans. Sa makatuwid, ngayon ay may nagsabi sa kanya na siya ay hindi isang Han, ngunit isang Khitan. Paano niya ito matatanggap? Gayunpaman, kahit na ayaw niyang tanggapin ito, si Master Ji Guang ay tila hindi nagsisinungaling. Alam pa niya ang tungkol sa pagkabata ni Qiao Feng. Bukod dito, mayroong isang sulat mula sa nakaraang pinuno bilang ebidensya. Sa makatuwid, kahit na ayaw maniwala ni Qiao Feng, nag-aalangan pa rin siya. Sa huli, nagpasya si Qiao Feng na siya mismo ang mag-imbestiga sa bagay na ito. Bagamat napakaraming senior ang dumating para tumstigo ngayon, gusto ko pa ring alamin ang katotohanan sa aking sarili. Kapag nalaman ko na may nagtatangkang kumbansihin ako, kahit saan ako pumunta, malalaman ni Qiao Feng ang katotohanan. Bago imbestigahan ang bagay na ito, hindi na ako maaaring maging pinuno ng beggar gang. Si Qiao Feng ay bababa na sa pwesto. Habang nagsasalita siya, kinuha ni Qiao Feng ang dog-beating stick at ibinigay ito kay Elder Shu para itago. Gayunpaman, hindi lahat ay gustong bumaba si Qiao Feng sa pwesto. Sina Song, Shi, Wu, at Chen, ang apat na elder na sumalungat kay Qiao Feng noon, ay nakatayo na ngayon sa panig ni Huang Feng. Gayunpaman, sila ay nag-iisa pagkatapos ng lahat. Bukod dito, maraming tao ang naniniwala na si Qiao Feng ay isang Khitan. Sa makatuwid, sa huli, ibinigay ni Qiao Feng ang dog-beating stick at tumigil sa pagiging pinuno ng beggar gang.
Gayunpaman, hindi nagtagal pagkaalis ni Xiao Feng, dumating ang general ng kanlurang Xia, si Helian Taishu, kasama ang mga tao mula sa Elite Hall. Pagkadating nila, patuloy nilang pinupukaw ang mga taga-beggar gang. Obviously, hindi sila dumating na may magandang intensyon. Sa oras na ito, nagkakaisa ang mga taong nahati sa dalawang grupo dahil kay Xiao Feng. Gayunpaman, ang mga taong dumating sa oras na ito ay hindi lamang si Helian Taisho at ang kanyang mga subordinate. Dumating din ang 4 villains. Dumating sila kasama ang mga tao mula sa Elite Hall ng West Xia upang palibutan ang mga tao ng beggar gang. Habang si Helian Taisho at ang 4 na kontrabida ay nakikipaglaban sa sekta ng pulubi sa kagubatan ng Apricot, may ilang tao mula sa Elite Hall ng West Xia na nag-squat sa paligid ng kagubatan na may mga bote at garapon sa kanilang mga kamay. Mag-ingat ka, pansinin mo ang direksyon ng hangin. Huwag kang magkakamali, sabi ng isa sa kanila. Oo, sagot ng iba. Pagkatapos nito, bawat isa sa kanila ay nagbukas ng bote sa kanilang mga kamay. Isang puting gas ang lumutang mula sa bote. Sa sandaling lumabas ang gas sa bote, lumutang ito sa kagubatan ng Apricot. Tapos na, fair na, sabi ng taong iyon nang makita niya ang sitwasyon. Pagkatapos nito, ang mga taong nakatapos ng gawain ay tumayo at naghanda na pumasok sa kagubatan ng Apricot. Gayunpaman, hindi nila napansin na ang isa sa kanila ay hindi naubos ang lahat ng mga bagay sa bote. Marami pang ang natira. Gayunpaman, sa oras na ito, itinapon ng taong iyon ang bote at tumayo tulad ng iba. Pagkaalis nila, biglang nagbuga ng sinag ng liwanag ang bote na hindi pa naubos saka nawala. Ang bagay na pinakawalan ng mga taong ito ay ang Sorrow Green Wind. Isa itong uri ng makamandag na gas na maaaring mawala ng malay. Kahit gaano kakatalino, hindi mo ito mapapansin. Ang mga tao ng Elite Hall ng West Xia sa Apricot na kagubatan ay nakainom na ng antidote ng maaga, kaya sila ay maayos. Gayunpaman, ang mga tao ng beggar gang, si Wang Yuyan, at ang iba pang mga babae ay Nalasan at Nahimete. Ang tanging exception ay si Duan Yu. Siya ay immune na sa lason, kaya ang Sorrow Green Wind ay hindi gumana sa kanya. Nang mapagtanto niya na masama ang sitwasyon, binuhat niya si Wang Yuyan at gumamit ng parang wave na subtle steps para agawin ng isang kabayo at tumakbo palayo. Kabanata 1140. Bago maghiwalay sina Huang Feng at Secretary Zhang, partikular na itinanong ni Huang Feng kung mayroon bang magandang construction team na mairerekomenda niya sa kanya. Talagang nagrekomenda si Secretary Zhang ng isang construction company kay Huang Feng. Ang kumpanyang ito ay nakakontrata ng maraming pabrika ng gobyerno noon at napakaraming karanasan. Alam niyang gusto ni Huang Feng na magtayo ng sarili niyang gusali ng punong tanggapan. Labis ang pag-aalala ni Secretary Tan sa bagay na ito. Pagkatapos ng lahat, kapag ang gusali ng punong tanggapan ay matatagpuan sa lalawigan ng Qing, ang pokus ng pamumuhunan ni Huang Feng sa hinaharap ay nasa lalawigan din ng Qing. Natural na hindi nang ahas si Secretary Zhang na pabayaan ang bagay na ikinababahala ni Secretary Tan, kaya inirekomenda niya ang naturang construction company kay Huang Feng. Masayang tinanggap ni Huang Feng ang rekomendasyon ni Secretary Zhang at sinabing makikipag-ugnayan siya sa kumpanya. Kung walang mga problema, hahayaan niya ang kumpanya na mamahala sa kanyang gusali ng punong tanggapan. Matapos makuha ang numero ng telepono mula kay Secretary Zhang, naghiwalay sina Huang Feng at Secretary Zhang. Sa oras na ito, huli na. Ginugol niya ang karamihan ng kanyang oras sa pagtingin sa lupa sa dalawang lugar kasama si Secretary Zhang. Nang bumalik si Huang Feng sa villa sa gabi, hindi siya bumalik ng mag-isa. Sa halip, sinundo niya si Li Bingyan sa daan. Siyempre, nang umalis si Huang Feng, binigyan pa rin niya ng pansin ang nakapaligid na sitwasyon. Pagkatapos ng lahat, sa panahong ito, si Li Bingyan ang pinagtutuunan ng pansin ng media. Kung kinunan siya ng litrato na pupunta sa kanyang villa, sino ang nakakaalam kung anong uri ng iskandalo ang ay dudulot nito? Dito ka nakatira. Nakita ni Li Bingyan si Huang Feng na huminto sa harap ng isang villa at nagtanong. Nakapunta na siya sa tirahan ni Huang Feng dati. Iyon ang bahay na inupahan ni Huang Feng. Bagaman hindi ito masama, tiyak na hindi ito mabuti. Ngayon, biglang nagbago si Huang Feng mula sa ganoong bahay tungo sa isang villa. Ang pagkakaiba ay medyo malaki. Oo, kakalipat ko lang, sabi ni Huang Feng.
Pagkatapos nito, dinala ni Huang Feng si Li Bingyan sa villa. Nagulat si Huang Feng, nakabalik na siya, ngunit ang ibang mga babae ay wala. Maaga ka bang nakabalik ngayon? Tanong ni Huang Feng. Oo. Pagkatapos noon, tumingin siya kay Li Bingyan sa likod ni Huang Feng at sinabing, Miss Li, nandito ka. Natural na kilala ni Tang Mazo si Li Bingyan. Bilang karagdagan sa konsyerto na iyon, nakita rin niya siya ng pribado. Bukod dito, nagkaroon ng iskandalo noon sina Huang Feng at Li Bingyan. Ang bagay na iyon ay alam ng lahat. Hindi inaasahan ni Tang Mazo na direktang dadalhin siya ni Huang Feng dito ngayon. Hindi kaya isa rin sa kanila ang Li Bingyan na ito sa hinaharap. Paumanhin sa abala sa iyo, magalang na sabi ni Li Bingyan. Maupo tayo at mag-usap, sinabi ni Huang Feng kina Li Bingyan at Tang Mazo. Mula nang kabyusan ang mga aliping iyon, napalaya na rin si Huang Feng. Hindi niya kailangang magluto mag-isa. Sa mga katulong na iyon, may mga taong marunong magluto. Mazo, hindi ko pa nasasabi sa iyo dati. Nagbukas ako ng isa pang entertainment company. Si Miss Bingyan ay artista na ngayon sa kumpanya ko, sabi ni Huang Feng kay Tang Mazo. Sayo ang Spacetime Entertainment, na yan. Nagulat na sabi ni Tang Mazo. Sa nakalipas na ilang araw, maraming beses na lumabas ang Spacetime Entertainment sa Entertainment News. Maraming balita sa entertainment ang nagulat na si Li Bingyan ay sumali sa isang bagong kumpanya ng entertainment, kaya alam din ito ni Tang Mazo. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na ang Spacetime Entertainment ay talagang binuksan ni Huang Feng. Pagkatapos ng lahat, si Huang Feng ay nagtago sa likod ng mga eksena. Ang pagharap sa mga usapin sa media ay ginawa ni Zheng Shuai. Oo, kaka-establish lang nito kanina. Tumanggaw si Huang Feng at sinabi. Palaki ng palaki ang negosyo mo, sabi ni Tang Mazo na may damdamin. Si Huang Feng ngayon ay hindi lamang nagkaroon ng sariling serbiserya, kundi pati na rin ang kanyang sariling sewage treatment plant. Namuhunan din siya sa Changzhou Group at naghahanda na pumasok sa medikal na merkado. Ngayon, nagkaroon na talaga siya ng lakas at pera para magbukas ng isang entertainment company. Gusto ba ni Huang Feng na magkaroon ng paa sa lahat ng bagay? Napakaraming pera niya. At ang ganoong tanong, pagkatapos na bumalik si Suyamo at ang iba pang mga babae at malaman na si Huang Feng ay nagbukas ng isang entertainment company, mayroon din silang parehong tanong sa kanilang mga puso. Alam ng mga babaeng ito kung anong uri ng background mayroon si Huang Feng. Dati, nang biglang nagkaroon ng 200 milyong yuan si Huang Feng, nagulat na ang mga babae. Gayunpaman, ngayon ay tila hindi iyon lahat ng pera ni Huang Feng. Ang pagbili ng isang villa ay nagkakahalaga ng higit sa 100 milyong yuan. Nagpatuloy si Huang Feng sa pamumuhunan. Paano magiging sapat ang kanyang pera? Huang Feng, magkano ang pera mo? Tanong ni Xi Mengzhao. Marami. Nakangiting sabi ni Huang Feng, sobra na hindi ka makapaniwala. Si Huang Feng ay nagkaroon ng maraming pera ngayon. Bagamat nagpatuloy siya sa pamumuhunan sa Nance Nation sa ibang panahon at espasyo, kung tutusin, marami na siyang ninakawan noon, kaya hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa pera sa maikling panahon. Magkano ang kaya mo? Akala mo ba hindi pa ako nakakita ng pera? Sabi ni Xi Mengzhao na may paghamak. Sa totoo lang, dahil sa kanyang kapanganakan, hindi siya nag-aalala tungkol sa pera mula noong siya ay bata pa. Marami siyang nakitang pera. Hehe, nakalimutan kong sabihin sa inyo. Bukod sa entertainment company na ito, nagtayo din ako ng 2 kumpanya. Ang isa ay car production company, at ang isa ay chain restaurant, sabi ni Huang Feng sa mga babae. Produksyon ng sasakyan. Napakaraming pera, tama ba? Sabi ni Suyamo. Bagamat wala sila sa industriya ng paggawa ng kotse, naunawaan pa rin nila na nangangailangan ito ng maraming pera. Siyempre, nangangailangan din ito ng maraming teknolohiya. It's not a small amount. I invested 5 billion in the initial stage. After that, magdadagdag pa ako. Sabi ni Huang Feng. Dahil napagpasyahan niyang pumasok sa industriya ng paggawa ng kotse, hindi niya nilayo na maglaro ng maliit. Kaya naman, siguradong hindi maliit ang perang ipinuhunan niya. 5 bilyon. Huang Feng, paano ka nakakuha ng napakaraming pera? Tanong ni Tang Mazo. Tulad ng sinabi ni Mengzhao, ninakawan ko ang mga bangko. Nakangiting sabi ni Huang Feng. This time,
hindi na siya nagsisinungaling. Gayunpaman, ang ibang mga babae ay halatang hindi naniniwala sa mga salita ni Huang Feng. Inikot din ni Xi Mengzhao ang kanyang mga mata kay Huang Feng, sinisisi siya sa paggamit ng kanyang biro bilang dahilan. Hindi man lang namalaya ni Xi Mengzhao na tinawag siya ni Huang Feng na Mengzhao, sa halip na ang kanyang buong pangalan. Huwag kang mag-alala, walang problema sa pinanggalingan ng pera ko. Alam kong nag-aalala ka. Sa katunayan, ilang senior executives sa ating Qing province ang nag-aalala rin sa pinanggalingan ng aking pondo, kaya inimbestigahan nila ako at wala silang nakitang problema. Inaliw ni Huang Feng ang mga babae. Gayunpaman, ang mga babae ay halatang medyo nalilito pa rin. Kung tutuusin, ang 5 bilyon at 200 milyon ay halatang hindi magkatulad. Bukod dito, tila hindi limitasyon ni Huang Feng ang 5 bilyon. Magkano ang pera ni Huang Feng? Saan galing ang pera niya? Halatang litong-lito ang mga babae. Bagamat nakikita rin ni Huang Feng ang mga pagdududa ng mga babae, mayroon na ngayong 2 babae sa pinangyarihan na ang mga pagkakakilanlan ay hindi pa rin alam. Ang isa ay si Xi Mengzhao. Bagamat gusto ni Suyamo at Tang Mazo na ibaba siya sa kanya, hindi pa niya ito nagawa. Ang isa pa ay si Li Bingyuan. She had a good relationship with him, but obviously, it was not to the extent na masasabi niya lahat ng sikreto niya. Magkaibigan lang silang dalawa.